Magandang umaga mga minamahal kong kapatid at kaibigan sa pangalan nating Panginoong Diyos at Panginoong Kristo. Ako'y nagagalak at mas lalong nagagalak ang ating Panginoong Diyos na tayo muli ay pinagtipon-tipon at di man physically but through technology, tayo muli pinagtipon-tipon ang ating muling aalahanin ang iniwang bahagi ng ating Panginoong Kristo at ating muling pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon. At so bago tayo magsimula, akin munang babasahin sa inyo ang dalawang chapter sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 16 to 18 na sinasabi dito na iyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. At isa pa, babasahin na natin ang Romans 8:28. Romans 8:28 na sinasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So bago tayo magsimula, tayo muna ay kumanta ng isang hymn. Brothers, sisters, let me serve you, let me be as Christ to you. Pray at my behalf, grace to let you be my servant. We are pilgrims on our journey, and companions on our road. We are here to help each other, not from I will not compromise life for you, in my right eye of your feet. I will hold my hand out to you, sweet of peace to love to me. I will be where you are, weeping, and you laugh, I laugh with you. I will share your joy and sorrow till we see this day. When we sing to God in heaven, we will find such harmony. Lord of all, we now together of Christ's one. Brothers, sisters, let me serve you, let me be as Christ to you. Pray that I may have all grace to let you be my servant. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa at Diyos ng pag-ibig. Ama, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa bagong araw na ito at bagong umaga na inyo inandog sa amin, Ama. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyaya na aming natanggap sa mga nakaraang buwan. Nagpapasalamat din po kami, Ama, dahil despite sa pandemya na amin natatamasa ngayon, Ama, kami
masigasig, Ama, at malusog, Ama, at di mo kami pinapabayaan, Ama. At kami, Ama, nagpapasalamat din dahil kami po ay yung pinagtipon, Ama. At napapasalamat din kami sa pagkakataon nito, Ama. Ngayon, Ama, kami ay magtitipon, Ama. Nawa igawad niyo po sa amin ang kapayapaan, Ama. At nawa igawad niyo po ang katalinuhan, Ama, at ibigay niyo po sa magbibigay ng exhortasyon sa umaga ito ang aral, Ama, na gusto mo ibahagi sa bawat isa sa amin, Ama. At muli, Ama, kalakip po ng aming dalangin, Ama, ang buhay na walang hanggan na nawa igawad niyo po sa bawat isa sa amin, Ama. At kalakip din po ng aming dalangin ang kapayapaan sa buong mundo at lalo na po sa bansang Israel, Ama. At ang mga bagay ito, sa puso po namin pinapaabot at dinadalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak, walang iba, aming Panginoong Kristo, na siyang aming tagaligtas at tagapamagitan. Amen. So, ang readings natin sa umagang ito ay natatapat sa Numbers 14 at aking hilingin kay kapatid na Dom Soriano ang pagbabasa ng readings. Magandang umaga mga minamahal na kapatid at kaibigan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At ang readings natin sa umagang ito ay natatapat sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 14. Aking babasahin mga kapatid at nawa ko inyong sundan. In verse 1, at ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at umiyaw at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon. At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto kaya nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila, tayo maglagay ng isang kapitan at tayo magbalik sa Ehipto. Nang magkagayon, si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan na kapisanan ng mga anak ni Israel. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jepune na mga kasamang tumitik sa mga lupain na kanilang mga suot. At sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Kung kululugdan tayo ng Panginoon ay dadalhin niya tayo sa lupain yaon at ibibigay niya sa atin at yaong lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayo maghimagsik laban sa Panginoon ni matakot sa bayan ng lupaing yaon sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inilayo sa kanila at ang Panginoon ay sumasa atin na huwag kayong matakot sa kanila. Datapwat tinangka ng buong kapisanan na pagbutuhanan sila. At ang kalawatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito at hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila. Aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa sa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, kung magkagay mababalitaan ng mga taga-Ehipto sapagkat isinampa mo ang bayang ito na iyong kapangyarihan sa gitna nila at kailang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupain ito, kailang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong lupa ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao ay magsasalita nga ang mga bansa na kabalita na inyong kabantugan na sasabihin sapagkat hindi madadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanilang sinumpa sa kanila at kanyang pinatay sila sa ilang. At ngayon dinadalangin ko sa iyo na itulot mo na ang iyong kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa
iyong sinalita na sinasabi, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at sa anumang paraan ay hindi aaring walang muwang ang may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak na ikatlo at sa mga kaapat sa alin ng lahi. Salin ng lahi. Ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan na iyong kaawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita, ngunit tunay na kung paano ako'y buhay at kung paano mapupuspos ng kalulatian ng Panginoon ang buong lupa. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kalulatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasangpo at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking sinusumpa sa kanilang mga magulang ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Caleb sapagkat siya nagtaglay na isang unang ibang diwa at siya sumunod na lubos sa akin at aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroroonan at ariin na kanyang lahi. Ngayon ngay ang mga Amalekita o Malasita at ang mga Kananeo ay tamatahan sa libis. Bukas ay magbalik kayo at kayo pa sa ilang sa daang patungo sa dagat na mapula. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-uupasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-uupasala ng mga anak ni Israel sa kanilang inuupasala sa laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon, tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ay inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito at yaong lahat na nangabilang sa inyo ayon sa iyong kabuuan ng bilang mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-uupasala laban sa akin. Ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo maliban si Caleb na anak ni Hipune at ni Huswe na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabing magiging mga uhuli ay aking papapasukin at kanilang makikilala ang lupain na inyong tinakwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito at ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang na 40 taon at kailang tataglayin na inyong pakikiapid hanggang sa inyong mga bangkay ay matunaw sa ilang. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong tinitiktik sa lupain sa mga tuwid bagay, 40 araw. Sa bawat araw ay 1 taon ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan na 40 taon at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Akong Panginoon ang nagsalita, tunay na ito ay aking gagawin sa buong masamang kapisanang ito. Nagpipisan laban sa akin sa ilang na ito, tutunaw sila at dyan sila mamamatay. At ang mga lalaki na sinugo ni Moises upang tumiktik ng lupain na nagsipagbalik at upasala ng buong kapisanan laban sa kanya ay paghahatid ng mga masamang balita laban sa lupain. Sa makatuwid bagay, ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Huswe na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Hipune ay naiwang buhay ng mga taong yaon nagsiparong tumiktik ng lupain. At sinaysay ni Moises ang mga silatang ito sa lahat ng mga anak ni Israel at ang bayan ay tumaghoy na mainam. At sila'y bumangong maaga sa kinamagahan at tumakyat sila sa taluktok ng bundok na sinasabi, narito kami at kami ay aakyat sa dakong ipinangako ng Panginoon sapagkat kami ay nagkasala. At sinabi ni Moises, bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon sa bagay hindi ninyo kasusulong? Huwag kayong makyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Sapagkat nandoon ang mga Amalesita at ang mga Kananeo sa harap ninyo at kayo mga bubuwal sa tabak sapagkat kayo miwalay sa pagsunod sa Panginoon. Kaya't ang Panginoon ay wala sa inyo.
Ngunit sila ay nagpumilit umakyat sa taluktok ng bundok. Ngayon may ang kaban ng tipan ng Panginoon at si Moises ay hindi nagsilabas sa kampamento. Nang magkagayon ang mga malasita ay bumaba at mga kaniniyo na tumatahan sa bundok na iyon ay sinaktan sila at nilupig silang hinabol hanggang sa Horma. Maraming salamat kapatid na Dom Soriano sa malinaw na pagbabasa sa ating reading sa umaga nito. Tayo magpapatuloy ay bago natin pakinggan ang explanation sa readings na nabasa natin ngayon ay tayo muna ay kumanta ng isang hymno. At ngayon ay handa natin ang ating sarili upang makinig sa ibibigay na explanation ni Brother Junifer sa readings na ating nabasa. Sa muli magandang umaga sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, at gayon din sa ating mga kaibigan, sa dakilang pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat mga kapatid, kasi kahit bagaman ako'y kinakabahan na
magbigay sa inyo ng isang aral about sa araw na ito. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang dakilang awat kabutihan sa bawat isa sa atin. Ang aking napili kong aral sa umagang ito ay about sa buhay ng isang tao nagbigay ng kakaibang diwa. Kung titignan natin dito sa ating readings, mga minamahal kong mga kapatid, ang tema ng ating readings ay renewing our spirit and mind, mga kapatid. Kung titignan natin dito sa ating readings, sinong taong ito? Ang ating bayan ng ating Panginoong Diyos, bago inilabas sila sa lupain ng Egypto, sino ang bayan ng ating Panginoong Diyos na ito? Kilalanin natin sila. Bakit ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, mga kapatid? Kung titignan natin dito sa sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro kapitulo chapter 2 verse 9, 1 Peter chapter 2 verse 9 na ganitong sinasabi, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasiserdote, bansang banal, bayang pag-ari ng Diyos, upang iyong ipahayag ang karangalan na iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliliwanagan. Kung titignan natin, mga kapatid, special sila. Kasi kung titignan natin, bayang pag-aari ng Diyos. Kung titignan natin, mga kapatid, sa kwentong ito, kung titignan natin dito sa ating background ng ating readings, inutusan sila ni Moses na tiktikin kung gaano ang kaganda ang tinatawag na lupain ng pangako, na ipinangako sa kanila ng kanyang mga magulang na sina Abraham, Isaac at Israel. Ngunit anong nangyari, mga kapatid? Tiktikan ninyo, magdala kayo kung ano ang makita ninyo, magdala kayo ng bunga ng lupain. Yan ang kanyang sinabi sa kanila. Kung titignan natin sinong mga tao nito na tumiktik, sila ay 12 tiktik. Mababasa natin dito sa Numbers chapter 13 verse 4 to 16, mga kapatid. Yan ang kasaysayan ng kung sino-sino ang mga tumiktik sa lupain na tinatawag na ng lupain ng pangako ng Diyos o ang tinatawag na Kanaan. Kung titignan natin, every tribes of Israel, mga kapatid, tumiktik sila. Ngunit kung titignan natin, kasama na dito si Caleb at saka si Joshua na anak ni Nun. Kung titignan natin dito, sa pagpunta nila, nakita nila napakaganda lupain. Yan nga, ito yung balita ng pagdating nila kay Moses, mga kapatid. Lahat, every member na tumiktik sa kanila, dininig na niya. Lahat ng hinanaing nila. Ngunit, ano ang nangyari nung dininig niya ang hinanaing ng mga taong ito, mga kapatid? Ang bayan na pag-ari ng sarili ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, mga kapatid, sinabi niya, kung titignan natin, dito sa ating readings, nababasa natin yung about sa conversation nila, mga kapatid. Ngunit makikita lang natin dito sa isang tao na nagbigay sila ng buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos.
Ngunit ang 10 mga kapatid, anong kanilang ipinalita? Tama, magandang lupain na kanilang ipinalita. Pero sa loob, sa puso, at sa isip nila mga kapatid, nabago sila. Hindi nila kayang ariin ang isang lupain na ipinangako ng Diyos sa kanilang mga magulang. Bakit mga kapatid? Kasi inahalin tulad nila ang kanilang sarili kagaya na lamang ng isang tipaklong. Kung titignan natin dito sinabi niya dito in chapter 13, Numbers chapter 13, verse 32 and 33. Sinabi niya, at sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumataan doon at lahat ng mga bayan ng aming nakita roon ay mga taong malalaki. At do'y aming nakita ang mga anak ni Nephilim at ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang balang at gayon din kami sa kanilang sariling paningin. Ngunit anong sinabi ni Josue at saka si Caleb? Kung titignan natin verse 30, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses at sinabi, ating aakyatin paminsan-minsan at ating ariin, sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malalakas kaysa sa atin. Yan mga kapatid, kung titignan natin dito, yan ang pinaka-background ng ating reading sa umagang ito. Ngunit ano ang nangyari sa kanila mga kapatid? Pagdating ng chapter 14, dito na, nagkaroon na isang napakalaking problema. Kahit nandyan na sa kanila, sa harapan ng ating Panginoong Diyos, sila sa harapan ng ating Panginoong Diyos, patuloy pa rin sila nag-uupasala. Kaya nga't sinabi ng ating Panginoong Diyos sa kanila, hanggang kailan hahamakin ako ng mga taong ito? Mababasa natin dito sa verse 11 mga kapatid. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan hamakin ako ng bayang ito? At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng tanda na aking ginawa sa kanila? Yan mga kapatid. Kung titignan natin, even ang ating Panginoong Diyos nasasaktan din sa kareklamo ng mga tao na kanyang bayang pinili ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, sino ang laging kanilang, pag sila nagreklamo, sino ang lagi nilang pinagsasabihan? Si Moses. Siya ang nagiging kanilang tagapagligtas sa galit na darating sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Anong sinabi sa kanila ng ating Panginoong Diyos? Sinabi niya sa kanila, kung titignan natin, in verse 12 ng ating readings, aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamanahan at gagawin kita ng isang bansang malaki at matibay kaysa sa kanila. At sinabi ni Moses sa Panginoon, kung gayo'y mabalitaan ng taga-Ehipto, sapagkat isinampa mo ang bayang ito na iyong kapangyarihan sa gitna nila. Anong kanyang ginawa? Sinabi niya, at ngayon, in verse 17 ng ating readings, at sinabi niya, at ngayon idinadalangin ko sa iyo na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa iyong sinalita. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, sagana sa kawaan, na magpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang, at sa anumang paraan ay hindi aaring walang muwang ang may sala na dinadalaw ang kasamaan
ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi. Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kawaan at ayon sa iyong pagpatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. Ito yung mga, kung titignan natin mga kapatid, ipinakita niya pa rin sa kanila kung gaano sila kamahal. Kung titignan natin, na halimbawa rin tayo dito. Nandito na tayo, kinaharap natin ang pandemic nito. Sa kanila, ang kinakaharap nila noon, yung mga tao na sa palibot nila. Ngunit mga kapatid, ang iba sa kanila, more than, kung titignan natin, ilan ang bilang nila, more than 620,000 na mga tao, mga kapatid, ang kanilang ginagawa. Na mga, sinabi niya, ang mga huli, ang mga anak natin, ang magiging huli. Ngunit, ang kanilang sinabi, yun ang tinupad nila sa tinupad ng ating Panginoong Diyos. Ang mga 120 pataas, kung titignan natin, yung mga edad nila mga kapatid, kung titignan natin, 620,000 na tao, hindi sila nakapasok sa lupain na tinatawag na Ehipto. 20 taong gulang pataas, mga kapatid. Hindi sila nakapasok sa lupain ng Ehipto. Sino lang ang kanilang naiwan? Kundi ang kanilang sinasabing mga huli. Ang kanilang mismong mga asawa at mga anak. Kung titignan natin dito mga kapatid, sa hinaharap, na halimbawa rin tayo sa kanila, mga kapatid. Hinaharap natin ang pandemic na ito. Sa kanila, hinaharap din nila kung paano sila makapasok sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Sa lupaing ipinangako sa kanila. Ngunit mga kapatid, kung titignan natin, ang original na kapasok, lumabas sa ito, ang original na yung mga tao noon, 2 lang ang nakapasok, mga kapatid. Ang nagbigay ng kakaibang diwa na dapat sumunod sa ating Panginoong Diyos. Si Joshua at saka si Caleb. Bakit? Kung titignan natin dito mga kapatid, lahat sila nawala. Anong mayroong ugali sila, mga kapatid? Ang lagi nilang iniisip, kundi ang mismong kapakanan lamang nila. Hindi kapakanan ng ating Panginoong Diyos. Ang hinihingi lang sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ang tunay at tapat na pananampalataya. Nahalin tulad tayo, mga kapatid. Magsimula lang tayo na bautismuhan. Tayo na ay isang bansang banal, bayang pag-ari ng ating Panginoong Diyos. Kasi naibilang na tayo sa ipinangako ng Diyos sa ating mga magulang na sina Abraham, Isaac, at Israel, mga minamahal kong mga kapatid. Kung titingnan natin dito, kung susuko tayo, wala. Anong silbi ng buhay? Yung mga tao noon, sumuko sila. Kahit mismo, nandyan na sa harap nila ang ating Panginoong Diyos, patuloy pa rin sila nagreklamo. Ang problema ay nandyan na. Ang haharapin lamang natin kung paano natin ito susolusyonan, mga kapatid. Kagaya kung titignan natin, anong sinabi niya? Atong 2 tao na ito, na si Joshua at Caleb, pinapalakas niya sila, mga kapatid. Kaya natin ito. Kaya natin pumasok sa kaharian. Kaya natin lupigin ang mga tao. Kung titignan natin, sa isang maliit na
Sinabi niya ng ating Panginoong Jesucristo, magkaroon lamang kayo na kasinlaki ng butil ng isang mustasa, mga kapatid. Yan lamang ang inaasahan sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Ngunit anong nangyari? Wala. Nasaan ang pananampalataya nila? Wala. Kasi ang lagi na lang iniisip, reklamo doon, reklamo dito. Hindi nila alam ng ating Panginoong Diyos ay nasasaktan din. Ngunit mga kapatid, kakaiba sila. Itong dalawang tao nito. Si Joshua at Caleb. Isa nagpagbigay sila ng isang matinding pananampalataya. Yan ang hinahangad sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Ganon din tayo mga kapatid. Anumang pagsubok gaya ng mga pandemic na ito, nandyan na yan mga kapatid. Ang mahalaga, ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sinabi din, kung mayroon man tayong problemang ganito, lagi natin naasahan ang ating Panginoong Diyos. Kung titingnan natin halimbawa natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat sila iniwan siya ng kanyang mga alagad. Ngunit, ano ang lagi niyang sinabi nung dumating sa kanya itong harapin na niya ang kanyang kamatayan? Kung titingnan natin dito kung babasahin natin dito mga kapatid, sino ang laging nagpapalakas sa kanya? Maalala ko, hindi ko lang nasabi na ito ng isang ating kapatid na sinabi niya, kung titingnan na ang nagpapalakas sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang kanyang tinatawag na anghel. Kung babasahin natin dito sa Luke chapter 22, verse 43 mga kapatid. Anong kanyang 22 verse 42 to 43. Sinabi niya, at sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit at nagpalakas sa kanya. Ang lagi nating aasahan mga kapatid, sa anumang pagsubok, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa anumang hinaharap nating problema, mga kapatid, magkaroon tayo ng isang diwa na puli pananampalataya natin mga kapatid. Harapin natin ito, huwag natin itong katakutan. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, kasi ang nagbabantay sa Kanya, walang iba kundi ang Kanyang anghel. Binabantayan siya ng Kanyang Ama. Ang nagpapalakas sa Kanya, walang iba kundi ang ating Amang Banal. Gayon din kung titignan natin dito mga kapatid, sa isang tao naman, even itinakwil siya ng kanyang mga magulang, mga kapatid, at kanyang mga kapatid sa laman, ama sa laman, ina sa laman, itinakwil siya. Ngunit mga kapatid, tinanggihan niya ito. Hinarap niya ito, mga kapatid. Hinarap ng ating Apostol Pablo. Kung titignan natin in Romans chapter 9, yan siya mga kapatid. Itinakwil ng mismong laman. In Romans chapter 9 verse 2, kung ating babasahin mga kapatid. Kung ating babasahin, sinabi niya, Romans sinabi niya dito mga kapatid, na mayroon akong, in verse 2, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso.
sapagkat ako'y makapagnasa na ako man ay itinakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking kamag-anak na ayon sa laman. Even masakit man sa kanya niya, mga kapatid, may karamdaman sa kanyang puso. Kasi ang karamdamang ito, ang kalungkutan na kanyang tinatawag. Lahat tayo, kung titingnan natin, wala ni isa man may kalungkutan. Even ang ating Apostol Pablo, even ang ating Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay may kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ito, mga kapatid, papagtibayin niya tayo. Ito yung kanyang naging sandata, mga kapatid, ang kalungkutan ito. Upang, kung tinitignan niya, ipinakita sa kanya ng ating Panginoong Diyos, hindi ang buhay na ito. Kasi, ang buhay na ito, mga kapatid, kalungkutan, karamdaman, sakit, kamatayan, ngunit hindi ito ang problema, mga kapatid. Ang lagi na kaya natin itong lampasan. Pag nandito na, harapin lang natin. Ang dapat nating tingin, kung dumating man ang mga bagay na ito, mga kapatid, sa atin, na magiging isang problema, ang magiging future lang natin, lagi nating iisipin na nandun na tayo sa karya. Dahil habang tayo na nabubuhay, nakikipagbaka tayo. Kung titignan natin, bigyan natin ang kanyang sinabi, mga kapatid, ng ating Apostol Pablo. Sinabi in verse 2 Timothy chapter 4 in verse 6 to 8, mga kapatid, sinabi niya. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakikipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay nakataan sa akin ang putong na katawiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghangad ng kanyang pagpapakita. Kung titingnan natin, mga kapatid, buhay pa lang ang ating Apostol Pablo. Nakita niya, na-vision niya sa kanyang sarili na nandun na siya sa kaharian. Ganon din nawa tayo. Pagsikapin natin na ang magiging vision natin o ang magiging goal natin ang pumasok sa kaharian. Kasi ang buhay natin sa araw na ito, mga kapatid, ay pansamantala lamang. Dapat nawa, mga kapatid, kagaya ng vision ng ating Apostol Pablo, na habang tayo nabubuhay, makikipagbaka tayo. Harapin natin ito. At kanyang sinabi in Romans chapter 8, mga kapatid, sinabi niya, in Romans chapter 8, verse 38 to 39, sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Isos na Panginoon natin. Yan, mga kapatid. No one can separate us
ang makapaghihiwalay lamang sa atin kung hiwalay natin ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, pag-aari niya tayo. Isipin na lang natin na lagi nating iisipin, nung tayo na bautismuhan, bansang pag-aari na tayo ng ating Panginoong Diyos. Binigay niya tayo ng susi upang ang susi ng kaharian upang tayo makapasok. Ang lagi niyang ipapaalala sa bawat isa sa atin na huwag nawang mangyari sa mga taong tumiktik sa 10 tiktik na ang kanilang puso at kanilang diwa ay hindi isang spiritual na kapatid. Mga kapatid. Kaya nga sinasabi niya sa bawat isa sa atin, in Hebreo chapter 3, huwag lamang ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Yan mga kapatid. Lagi niyang sinasabi mga kapatid. Lagi niyang inuulit dito sa ating, sa Hebreo, lagi niyang sinasabi na huwag lamang nating pagmatigasin ang ating puso. Na anumang pagsubok sa ating buhay, mawala man tayo. Lagi natin ang ating goal sa ating buhay, kagaya ng ating Apostol Pablo, na buhay pa lang siya, nakita na niya ang kanyang sarili na nandun na siya sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Na itatatag dito sa ibabaw ng lupa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat kapatid na Jonifer Natividad sa pagbibigay ng exhortasyon sa umagang ito. At karagdagan lang, sinasabi dito na we must learn from other people's mistake. Katulad nga ng mga Israelita na Panginoon. At naway maging lesson sa bawat isa sa atin ito. At isa rin na notice ko is yung word na kalungkutan. At ang kalungkutan normal as mananampalataya. Ang ating pananampalataya is minsan nasa baba at minsan din nasa taas. So dahil ito minsan din ang pinaka-cause nito is dahil ang kalungkutan. So ang kalungkutan, ang sinabi ni kapatid na Juniper is gawin natin siyang motivation. Nakatulad nga sabi sa Philippians 2 verse 12, work out your own salvation with trembling and fear. So ang kalungkutan is gawin nating motivation na tayo muli manumbalik sa ating pananampalataya at manumbalik ang ating puso't isipan sa ating Panginoong Diyos. At para sa pagpapatuloy, dito na tayo sa pinakasentro ng ating programa sa araw na ito na ang pagtanggap ng tinapay at bino. At bago natin itong tanggapin, atin munang babasahin sa inyo ang 1 Corinthians chapter 11 verse 1 na sinasabi, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. At sa verse 23 to 29 na sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin, at ngayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin
ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Para sa pagpanahin sa tinapay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Diyos na may pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ama, nagpapasalamat po kami sa araw nito na kami po muli ay nakapag-aral na yung mga salita at kami po muli ay nabigyan ng bagong aral at sandata na aming magagamit habang kami ay nakikibaka dito sa Babang Lupa. Ama, ngayon na sa aming harapan ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, naway basbasan niyo po ito, Ama, at kami po nawa maging karapat-dapat sa pangtanggap nito, Ama. At ang mga bagay ito, tas puso po namin pinapaabot at pinadalangin sa pangalan ng bugtong na anak, walang iba ng Jesucristo na siyang aming tagaligtas at tagapamagitan. Amen. At alam naman natin na hindi sapat ang tinapay lamang at tayo manalangin para sa bino. Pagpalang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, at Diyos na may lalang ng langit at lupa, at Diyos ang aming mga magulang sa pananampalataya ni Abraham sa Israel. Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Ama, na kami po yung pinagtipon-tipon, Ama, at nagpapasalamat rin po kami sa spiritual na pagkain na amin natanggap sa araw nito, Ama. At nagpapasalamat din po kami sa kapayapaan na aming muling napakinggan yung mga salita ng maayos, Ama, at amin napasok sa puso't isipan namin. Ama, ngayon nasa aming harapan ang bino na siyang sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, itong dugo ay tumagas para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, Ama. Ama, ang dino ito naway basbasan niyo po, Ama, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa pagtanggap nito, Ama. Mga bagay ito, tas puso ko nang pinapaabot at tinadalangin sa pangalan ng bugtong na anak, walang iba aming Panginoong Kristo. Amen. Para sa pagpapatuloy, tayo'y kumanta ng isang himno. When my love to God was weak, when for larger faith I seek, then in thought I go to thee, Lord, not Gethsemane. There I walk amid the shades, while the lingering twilight fades. See
to thy saints of day and night. Then behold his heavenly souls on the bitter tree. See his anguish, see his face, from triumphant still in death. Then to life I turn again, bearing all the world of pain, learning all the bright that lies in a cross and sacrifice. Para sa pagpapatuloy, dadako tayo ngayon sa announcement. So for the next Sunday, ang ating presider is si kapatid na Dom Soriano at ang ating exhorter naman ay si Nino. At sino pa pong may karagdagang announcement? Brother Efren, Brother Noli. Okay na ako, Brother Dave. Okay. Sige. Brother Noli, wala na? Wala na po. Okay na, Brad. Okay, sige. At sa pagpapatuloy ay tayo kumanta ng isang ng himno at ating hilingin kay kapatid na Judel Hamis ang pagbibigay ng closing prayer. Our Father, in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Okay, let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa oras at pagkakataon na binigay mo sa amin, na aming pong pinalakas ang aming pananampalataya muli sa iyong pamamagitan ng iyong mga salita na ginamit mo ang aming kapatid. At sa muling pag-alaala sa aming Panginoon, iniwang bahagi ng aming Preso Kristo na siyang pundasyon at batayan ng aming mga pananampalataya. At
Tunay nga, Ama, na iniingi po namin ang pagpapalakas mo sa bawat pananampalataya namin sa mga oras na ito, na sa panahon ng mga Israelites ay ang mga giants, at alam po namin na sa panahon ito ang crisis namin pong nararanasan. Dalangin po namin na iyo kaming tulungan na aming pong malagpasan at huwag umatras, kundi bagkus ay umabante kami upang kamtan or kamtin ang lupang pangako na binigay sa aming mga magulang, at sa amin ay ang buhay na walang hanggan. Dalangin po namin na sa aming pag-iwalay ay iyo kaming gabayan, sugo mo sa amin ng iyong mga anghel upang kami ay bantayan sa lahat po ng aming mga gawain. Dalangin po namin na sa aming pag-iwalay na naman at sa kanya-kanya naming buhay sa mga susunod na mga araw ay iyo laging ipaalala sa amin ang iyong mga salita, dahil alam po namin na iyong mga salita ang siyang bibigay ilaw habang kami ay patuloy na naglalakad dito sa madilim at salimuot na sanglibutan ito. Muli ini po namin ang kapayapaan sa bansang Israel at ang muling pagbabalik ng aming Panginoon Kristo dito sa ibabaw ng lupa upang itatag muli ang iyong kaharian. Ang mga dalangin ito lubos po naming pinabot sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, every morning. Great is thy faithfulness, O Lord, great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases.